Ngayong araw, ang kwentong audio ay magbabahagi ng isang kwento tungkol kay Clara, ang babaeng gumugol ng 11 taon sa pag-alala ng lahat ng bagay para sa buong pamilya. Hanggang sa isang pagkakaospital ang nagtulak sa kanya para itanong sa sarili, paano kung tumigil na siya sa pagpasan sa lahat, ano ang mangyayari sa pamilyang ito? Kung kayo ang nasa posisyon niya, sasama rin ba ang loob ninyo? Iwanan ang inyong mga saloobin sa bahagi ng komento. At kung gusto ninyo ang mga ganitong malalalim at nakaka-relate na kwento tungkol sa buhay may asawa at pamilya, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel namin. At ngayon, inaanyayahan namin kayong pakinggan ang kwentong ito. Ikalabing-isang araw ni Clara sa Marikina Valley Medical Center. Kinaumagahan, nagising siya habang ang kalangitan sa labas ng bintana ng Marikina ay balot pa ng kulay abong ulap. Medyo nawala na ang kirot ng kanyang tahi kumpara noong mga unang araw. Ngunit kapag medyo mabilis ang pag-ikot niya, banat at masakit pa rin ang kanyang tiyan. Pipikit pa sana si Clara para matulog ulit nang manginig ang kanyang telepono. Unang mensahe ay mula kay Lola Carmen. Clara, ilang beses nga ba sa isang araw ipinapatak yung gamot ko sa mata na sinabi ng doktor? Hindi pa siya nakakasagot. Nagpadala na rin ng mensahe si Kiko. Ate, nasa iyo pa ba yung numero ng gumagawa ng bubong? Tumutulo na kasi yung sa balkonahe ng bahay ni Mama. Agad itong nasundan ng mensahe mula kay Teacher Lina para sa bayad sa paglalakbay ng mga bata sa paaralan. Pakipadala na lang sa akin yung pera. Ako na ang maglilipat. Nasa pulong pa kasi ako. Tinitigan ni Clara ang tatlong mensahe. Huminto ang kanyang daliri sa iskrin. Tumikhim siya. Sa 11 araw niya sa ospital, walang sino man ang sinadyang saktan siya. At iyon mismo ang nakakalungkot. Naaalala pa rin siya ng mga tao, ngunit sa paraang naaalala nila, ang isang susi o isang kuwaderno na kailangan nilang gamitin. Dahil nakasanayan na, sinagot pa rin ni Clara ang bawat isa. 2 beses sa isang araw ang patak sa mata ni Lola Carmen. Ang numero ng manggagawa ay nakatala bilang Mang Boy Bubong, at ang pera para kay Teacher Lina ay inilipat na rin niya agad. Eksakto namang pumasok si Tita Flor, bit-bit ang isang lalagyan ng mainit na arroz caldo. Nang makitang kausap ni Clara si Kiko sa telepono, narinig mismo ng tiyahin ang mga salitang, ang rehistro ng sasakyan ni Mama ay nasa pangalawang kahon sa kaliwa, sa ilalim ng asul, na lalagyan ng papeles. Ibinaba ni Tita Flor ang dala niya. Naka-ospital ka ba? O naka-duty bilang tagasagot sa telepono? Ngumiti ng tipid si Clara. Ilang maliliit na bagay lang po ito, tita. Hindi ngumiti si Tita Flor. Maliliit na bagay, pero mula nang pumasok ako rito, 6 na beses nang nanginig ang telepono mo. Yumuko si Clara at inayos ang gilid ng kumot. Abala po kasi si Anton, matanda na si Mama, tapos si Kiko naman ay medyo burara. Tinitigan ni Tita Flor ang pamangkin sa kanagsalita. Oo, lahat sila may dahilan, ikaw lang ang bawal magkaroon ng dahilan para mapagod. Magaan ang pagkakasabi ngunit biglang nakaramdam ng pagbara sa lalamunan si Clara. Yumuko siya at sumandok ng arroz caldo, nagkunwaring abala sa pag-ihip para palamigin ito. Hindi na nagsalita pa si Tita Flor. Kilala niya si Clara mula pagkabata. Kapag may kaunting hirap ang ibang tao, kusa niyang sinasalo ang abala. Minsan pinagalitan na siya ng tiyahin, ngunit tumawa lang si Clara at sinabing malaki ang pamilya kaya kailangang magbigayan ng kaunti para tahimik. Ngunit sa loob ng kwartong ito sa ospital, ang mga salitang magbigayan ng kaunti ay biglang naging iba sa pandinig. Kinahapunan, kakatulog lang ni Clara nang may tumawag na nurse na may naghahanap daw sa kanya na tagapaghatid. Isang binata ang nakatayo sa labas bitbit ang isang supot na papel. Kayo po ba si Ginang Clara? Pinapabigay po ni Ginang Carmen. Pakisuri daw po kung kailangan pang ipaayos ang sukat at haba ng laylayan. Kung kailangan pong tahiin, magpadala daw po ng mensahe bago maghapon bukas. Natulala si Clara. Sa isang saglit ay inakala niyang nagpadala ng kung ano si Anton. Kinuha niya ang supot at binuksan. Sa loob ay isang kulay ubing may puntel na Filipiniana. Eksaktong estilo na paboritong isuot ni Lola Carmen sa mga espesyal na okasyon ng angkan. May maliit na piraso ng papel sa ibabaw ng damit. Pinapatingin ni Mama Carmen kay Clara kung masyado bang nakakatanda ang kulay na ito. Matagal na tinitigan ni Clara ang papel. 11 araw, hindi man lang tumuntong si Lola Carmen sa pinto ng kwarto niya sa ospital. Ngunit ang isusuot nitong damit ay nakarating ng sakto hanggang sa mismong kama ng kanyang manugang. Eksaktong tumunog ang telepono. Kumusta? Dumating na ba ang damit, anak? Opo ma, nandito na. Tingnan mo nga kung masyadong madilim para sa akin.
Madaming tao sa ika-75 kaarawan ni Tito Boy. Baka magmukha akong matanda sa kulay ube. Hindi umimik si Clara. Tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Clara, naririnig mo ba ako? Huminga ng malalim at mabagal si Clara. Ma, nasa ospital po ako. Napahinto si Lola Carmen, ngunit nanatiling natural ang boses nito. Alam ko naman, pinapatingin ko lang naman sa iyo ng mabilis. Hindi naman kita pinapagtrabaho. Isang pangungusap na hindi mabigat, hindi galit, hindi nanunumbat. Ngunit pakiramdam ni Clara ay may mabigat na nakadagan sa dibdib niya. Bigla niyang naintindihan, sa paningin ni Lola Carmen, ang pagtingin ng mabilis, ang pag-alala para sa iba, ang pagtawag ng manggagawa ay hindi kailanman ibinilang na paghihirap dahil ang laging gumagawa nito ay si Clara. Inilapag niya ang damit sa tabi. Medyo masama po ang pakiramdam ko. Pakiusapan niyo na lang po si Bea na tingnan ito. May sasabihin pa sana si Lola Carmen, ngunit ibinaba na ni Clara ang tawag. Binuksan niya ang usapan sa grupo ng pamilya at pinatay ang mga abiso. Pagkapatay niya nito, lumitaw ang pulang simbolo na may 17 mensaheng hindi pa nababasa. Itinaob ni Clara ang telepono sa mesa. Sa labas ng pasilyo, dahan-dahang dumaan ang tulak-tulak na lalagyan ng mga gamot. Nagsalin ng tubig si Tita Flor sa dulo ng kwarto. Lumingon sa pamangkin ngunit hindi nagtanong. Humiga si Clara at hinila ang kumot hanggang tiyan. Sa unang pagkakataon matapos ang 11 taong pagiging asawa, hindi siya nakonsensya na pabayaan ang isang gawain ng pamilya ng kanyang asawa. Sa isip niya ay may isang napakakakaibang tanong, paano kung mula ngayon ay hindi ko na aalalahanin ang mga bagay para sa kanila? Matapos itaob ang telepono, matagal na nakahiga ng tahimik si Clara. Ang tanong na paano kung mula ngayon ay hindi ko na aalalahanin ang mga bagay para sa kanila ay paulit-ulit sa isip niya, na nagdala sa kanya sa mga lumang alaalang akala niya ay napakaliit na para alalahanin pa. 11 taon na ang nakararaan noong bagong kasal pa lang siya. Hindi naman talaga magaling at maabilidad si Clara tulad ng iniisip ng lahat. Nakalimutan na niyang bumili ng toyo eksakto sa araw na may bisita. Napasunog na niya ang paksiw na banggus. Hanggang sa pagpasok pa lang ni Kiko sa kusina ay inubo na ito at tumawa. Ate, balak mo bang pausukan ang buong bahay? Namula ang mukha ni Clara at hinabol ng sandok ang kanyang bayaw hanggang pinto. Hindi rin nagalit si Lola Carmen, tumatawa lamang habang nililigtas ang isda sa kaldero. Sa mga unang araw na iyon, pakiramdam ni Clara ay masaya, maingay, at mainit ang pamilya ng kanyang asawa. Pinahalagahan niya ang pakiramdam na may naghihintay para kumain. May tunog ng mga tsinelas na naglalakad, may nagtatanong kung ano ang ulam mamayang gabi. Dahil bago niya pakasalan si Anton, sunod-sunod niyang nawala ang kanyang ama at ina. Namatay ang nanay ni Clara noong 22 taong gulang siya, at sumunod ang kanyang tatay makalipas ang 3 taon dahil sa isang aksidente sa trabaho. Mula noon, si Tita Flor na ang pinakamalapit niyang kamag-anak. Ngunit sa tuwing umuuwi siya sa lumang bahay na walang ingay ng tao, nararamdaman pa rin ni Clara ang puwang sa kanyang puso. Marahil dahil doon, nang pumasok siya sa pamilya ni Anton, sinabi niya sa sarili na pananatilihin niyang mainit at masaya ang bahay na ito. Nung una, tumutulong lang si Clara sa mga napakakaraniwang bagay. Sa araw ng anibersaryo ng pagkamatay ng biyenang lalaki, maaga siyang gumigising para mamalengke kasama si Lola Carmen. Kapag sumasakit ang ulo ng biyenan, sinasamahan niya itong magpasuri sa doktor. May mga buwan na nawalan ng trabaho si Kiko. Si Clara ang naghanap ng mga tao para kumuha ng litrato sa mga kaarawan at binyag mula sa mga kakilala niya. Sa tuwing nakakatulong siya, alam ng lahat magpasalamat. Madalas ipagmalaki ni Lola Carmen, napakamaasikaso ng manugang kong si Clara. Tatawa naman si Kiko. Ang sarap sa buhay kapag may hipag kang tulad ni ate. Si Anton naman, sa mga gabing ginagabi siya sa trabaho, at nakikitang nakahanda na ang mainit na hapunan, madalas niyang akbayan ang asawa. Mabuti na lang nandito ka para asikasuhin ako. Kung ako lang mag-isa, baka naging bodega na ang bahay natin. Pagkatapos ay ipinanganak si Maya. Hindi gustong isuko ni Clara ang kanyang propesyon, ngunit ayaw din niyang iwan ang anak, mula umaga hanggang gabi. Kaya humingi siya ng pabor na lumipat sa posisyon na nagsusuri ng kalidad mula sa bahay para sa Pearl White Dental Lab. Mas madaling iakma ang oras ng trabaho. Ngunit ang kaluwagang ito sa paningin ng buong pamilya ay unti-unting naging ibig sabihin na palagi siyang walang ginagawa. Kapag kailangang magpasuri ni Lola Carmen, tatawagin si Clara. Kapag kailangan ng guro ni Maya ng pirma ng magulang, tatawagin si Clara.
Ang elektrisyan, tubero, seguro ng sasakyan, bayad sa paaralan, anibersaryo ng patay, schedule ng pagkuha ng gamot, lahat ay unti-unting napunta sa kanyang balikat. Takot si Clara na makalimutan ang mga ito, kaya bumili siya ng malaking kalendaryo na isinabit niya sa tabi ng palamigan ng pagkain. Nung una, schedule lang nila ng anak niya ang nandoon. Kinalaunan, napuno na ng sulat ang mga kahon ng petsa. Lunes, pagpapatingin ni Mama. Martes, aral sa pagtugtog ni Maya. Miyerkules, huling araw ng pagpasa sa trabaho. Huwebes, magpatawag ng maglilinis ng aircon. Katapusan ng linggo, maghanda para sa anibersaryo ng patay. May araw pa na tumawag si Kiko na parang walang mali. Ate, kailan nga ba ang anibersaryo ng kasal namin sa susunod na buwan? Akala ni Clara ay mali ang dinig niya. Ikaw ang nagpakasal o ako? Tumawa si Kiko. Ako ang nakakaalala ng buwan. Ikaw ang nakakaalala ng araw. Napatawa na rin si Clara. Subukan mong makalimutan ulit yan at papatulugin ka ni Bea sa balkonahe. Sabay silang tumawa ng malakas. Noong panahong iyon, walang nag-isip na may mali. Dahil sa mga masayang kwentuhan na iyon, unti-unting naging natural sa lahat na si Clara ang nag-aalala para sa kanila. Isang gabi, katatapos lang ayusin ni Clara ang mga talaan para sa isang apurahang trabaho habang namamalansya ng uniforme ni Maya. Nakabukas pa ang computer sa mesa, mainit na mainit pa ang plancha sa tabi. Kakalabas lang ni Anton mula sa banyo. Nang makitang nakakunot ang noo ng asawa dahil sa ngalay sa likod, nagtanong siya, "Pagod ka ba?" Sumagot si Clara. Ang dami kasing ginawa ngayon. Mabilis na sumagot si Anton. Wala namang ganoong kabigat sa gawaing bahay. Kung hindi magawa ngayon, bukas na lang. Huwag mong akuin lahat. Naisip pa ni Clara na naaawa sa kanya ang asawa. Hindi pa siya nakakaupo nang magsalita ulit si Anton. Ay, bukas wag mong kalimutang tawagan yung maglilinis ng aircon ha. Ang ingay na kasi ng bentilador sa kwarto. Tumango lamang si Clara at sumagot ng oo. Noong oras na iyon, hindi niya napansin ang kasalungatan sa mismong sinabi ng kanyang asawa. Lumipas ang maraming taon, habang nagiging mabilis at maayos si Clara sa mga gawain, lalong hindi nakikita ng lahat kung gaano karami ang kanyang ginagawa. May mga problema siyang nareresolba bago pa man malaman ng iba na may problema. Kaya sa paningin ng pamilya, kusa lang na umaandar ng maayos ang bahay. Hanggang sa makahiga siya sa ospital, doon lamang siya nagkaroon ng oras na balikan ang lahat at nakitang nabuhay siya bilang taga-ingat ng kalendaryo para sa lahat maliban sa kanyang sarili. Nanginig ang telepono sa mesa, bahagyang kumunot ang noo ni Clara. Inakala niyang may mag-uutos na naman, ngunit sa pagkakataong ito, si Miss Rina. Pagsagot pa lang niya, ang unang tanong ni Rina ay, "Nakakakain ka na ba?" Biglang napahinto si Clara. "Opo, miss. Kumain na po ako." Sinabi ni Rina na hinati na niya sa iba ang mga natitirang trabaho ni Clara kaya wag na raw itong magbukas ng computer. Hindi naman daw ganoon kakulang sa tao ang kumpanya para pilitin ang isang kakatapos lang operahan na sumagot ng mga mensahe. Napangiti ng bahagya si Clara ngunit nagbara ang kanyang lalamunan. Isang taong labas sa pamilya ang nakakaalam na kailangan niya ng pahinga, samantalang ang mga taong pinakamamahal niya ay nakasanayan ng isipin na kaya laging gawan ng paraan ni Clara ang lahat. Bago ibaba ang tawag, bumagal ang boses ni Rina. "Pag magaling ka na, bumalik ka na ha. May gusto akong pag-usapan tungkol sa trabaho mo." Tumingin si Clara sa bintana, medyo sumisikat na ang araw sa labas. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naisip niya na marahil sa kalendaryo niya, dapat din magkaroon ng isang kahon na nakalaan para kay Clara. Ngunit bago pa dumating ang umagang iyon, bago pa nakarating ang damit na Filipiniana na iyon sa kama ng ospital, nagsimula na ring maramdaman ni Anton ang puwang na iniwan ni Clara. Sa pagtatapos ng ikalimang araw ng pagkakakonfine ng asawa, noon lang siya nakauwi sa Marikina mula sa Batangas. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang pagkasira ng malamig na imbakan sa isang bodega doon, kaya halos doon na siya kumain at matulog. Sa biyahe pa uwi, balak sana ni Anton na dumaan muna sa Marikina Valley Medical Center. Ngunit nang tingnan niya ang relo, nag-iba siya ng direksyon. Nasa bahay pa rin ni Lola Carmen sa Antipolo si Maya. Kinabukasan may pasok ang bata, walang nakahandang damit, walang nag-check ng bag. Nag-abiso rin ang kumpanya na kailangan niyang pumasok ng 7:30 ng umaga kinabukasan. Sinabi ni Anton sa sarili, pwede ko naman siyang dalawin bukas. Napakaganda pakinggan na kahit siya mismo ay walang nakitang mali rito. Pumunta siya sa Antipolo
para sunduin ang anak pabalik sa konsepsyon. Nag-abot pa si Lola Carmen ng isang bag ng gamit at nagbilin, "Bukas tanungin mo kay Clara yung papel ng appointment ko sa mata hindi ko kasi makita." Sumagot ng mabilis si Anton, "Opo, tatanungin ko po bukas." Tahimik na nakaupo si Maya, sa likod ng sasakyan, yakap ang kanyang bag. Tinanong siya ni Anton kung na-miss niya ang kanyang mama. Tumango lamang ang bata. Sinabi ng ama na uuwi na rin ang mama niya sa makalipas ang ilang araw. Sinabi niya iyon para pakalmahin ang anak, ngunit para na ring bigyan ng dahilan ng sarili para maghintay pa. Sa unang umagang siya ang nag-asikaso sa anak, late nagising si Anton ng 15 minuto. Nagmadali siyang mag-init ng pandesal, pinagmadali si Maya na magbihis at sabay silang patakbong lumabas ng bahay. Pagdating sa tarangkahan ng paaralan, tiningnan ni Maya ang mga kaklase saka hinila ang damit ng ama. Naiiyak ang mukha. "Papa, PE uniform po ngayon." Lumingon si Anton sa suot na puting blusa ng anak at huminga ng malalim. "Bakit hindi mo sinabi kagabi?" Pabulong na sumagot si Maya, "Kasi si Mama palagi ang tumitingin sa schedule ko." Walang nagawa ang mag-ama, kundi bumalik sa bahay. Habang nakaupo sa likod ng ama, inosenteng nagtanong si Maya, "Bakit po hindi ninyo tiningnan ang talaan na idinikit ni Mama sa palamigan?" Dahil naiinis na si Anton at baka mahuli sa pulong. Medyo pagalit siyang sumagot, "Abala si Papa. Hindi ibig sabihin na hindi ako nag-aalala." Pagkasabi noon, napansin niyang tahimik na tahimik ang bata. Kinahapunan, habang nagmamadaling kumain ng baon si Anton sa kumpanya, tumawag si Lola Carmen. "Anton, nasaan na yung papel ko para magpatingin sa mata?" Kumunot ang noo niya. "Paano ko po malalaman yun, ma?" Agad na sumagot ang ina. "E di itanong mo kay Clara. Palagi siyang nagtatago noon para sa akin." Tinawagan ni Anton ang asawa. Isang tunog, dalawang tunog, hindi sumasagot si Clara. Sandaling sumagi sa isip niya ang inis, kung kailan kailangan saka hindi sumasagot. Ngunit sa sumunod na segundo, napahinto ang kanyang kamay sa screen. Nasa ospital ang asawa niya, kakatapos lang operahan. Ilang segundong naupo ng tahimik si Anton at napagtanto kung gaano kapangit ang naisip niya. Pagsapit ng gabi, nagdesisyon si Anton na magluto. Nasunog ang adobong kangkong, nangingitim at malata. Tinitigan ni Maya ang ulam ng ilang sandali at nagtanong, "Papa, ano pong ginawa ng gulay na ito sa inyo?" Napatingin si Anton. "Anong ibig mong sabihin?" Seryosong sumagot ang bata, "Mukha po kasing may galit kayo sa kanya eh." Tumawa si Anton. Unang beses niyang tumawa sa buong araw. Kumuha siya ng itlog at pinakain sa anak. "Sige, kainin mo muna yan. Bukas babawi si Papa." Nakitawa rin si Maya. Pero nakakailang subo pa lang ay inubo na ito. Tumayo si Anton, binuksan ang kabinet ng gamot at nalito sa dami ng mga kahon. Bawat isa ay may maliliit na etiketa gamit ang sulat kamay ni Clara. Gamot na likido ni Maya pagkatapos kumain. Gamot ni Mama sa presyon ng dugo sa umaga. Bawal inumin ng walang laman ng tiyan. Tiningnan ni Anton ang bawat kahon at biglang nakaramdam ng kakaiba. Dati akala niya talagang ganoon kaayos ang kabinet ng gamot ng kusa. Kinagabihan, biglang naging maingay ang pambomba ng tubig sa ikatlong palapag. Balak ni Anton na tumawag ng tubero ngunit hindi niya alam ang numero. Hinalungkat niya ang mga kahon para hanapin ang papel ng garantiya at hindi sinasadyang nahila ang isang makapal na kalendaryo. Ito yung kalendaryong laging inilalagay ni Clara sa tabi ng palamigan at minsan ay dinadala sa mesa para sulatan ang bawat kahon ng petsa. Lunes, pagpapasuri ni Mama. Martes, aral sa pagtugtog ni Maya. Miyerkules, huling araw sa trabaho. Huwebes, tumawag ng gagawa ng bomba ng tubig. Biyernes, magpa-deliver ng isda para kay Mama. Katapusan ng linggo, ipaalala kay Anton na magpalit ng langis ng sasakyan. Nilipat pa ni Anton ang ilang pahina. Puno ang bawat buwan. Ang maliliit na sulat ni Clara ay nagsisiksikan sa pagitan ng gawain ng anak, ng ina, ng asawa at ng trabaho. Matagal siyang naghanap pero wala siyang nakitang kahit isang linyang nagsasabing magpapahinga si Clara. Sa unang pagkakataon, naintindihan ni Anton na may mga bagay siyang hindi nakikita dahil lamang nare-resolba na ito bago pa man bumagsak sa ulo niya. Naupo siyang mag-isa sa kusina, sa tabi ng natitirang sunog na adobong kangkong. Ang nakakatawang pakiramdam kanina ay biglang naglaho. Mag-iikasampu na ng gabi nang tawagan ulit ni Anton si Clara. Sa pagkakataong ito ay sumagot na ang asawa, medyo pagod pa ang boses. Huminto si Anton saglit saka nagtanong, "Masakit pa ba?" Tahimik sa kabilang linya ng ilang segundo bago sumagot si Clara,
medyo maayos na ako. Sa iilang salitang iyon, naramdaman ni Anton na nag-init ang mukha niya. Pwede na sana niyang itanong iyon noong unang araw pa lang, pero kinailangan pa niyang subukang asikasuhin ang sarili sa loob ng ilang araw. Matapos magkamali sa uniforme, matapos ang tawag ng kanyang ina, matapos makita ang kabinet ng gamot at ang kalendaryong puno ng sulat, doon lang siya natutong itanong sa kanyang asawa ang pinakasimpleng bagay. Nang gabing iyon, ibinalik ni Anton ang kalendaryo sa tamang lugar. Bago patayin ang ilaw, tiningnan niya muli ang sulat ni Clara, nang tahimik saka kinuha ang telepono para buksan ang talaan para sa kinabukasan. Sa unang pagkakataon, kusang loob siyang nagtala ng isang gawain nang hindi naghihintay na paalalahanan ng asawa. Tumawag para kumustahin si Clara. Ika-13 araw ni Clara sa Marikina Valley Medical Center. Kinahapunan, pumunta si Lola Carmen sa bahay ni na Anton sa Concepcion para bantayan saglit si Maya dahil naiwan pa si Anton sa kumpanya dahil sa trabaho. Mag-iika-3 ng hapon nang bumaba ang bata, bitbit ang kanyang bag. Nagsabing pupunta siya sa bahay ng kaklase para gumawa ng panggrupong proyekto. Nagbilin pa si Lola Carmen. Umuwi ka agad pagkatapos ha, wag nang gumala. Mabait na sumagot ng opo si Maya. Ngunit paglabas pa lang niya sa kanto, tumayo na siya sa lilim ng isang maliit na tindahan at tinawagan si Tita Flor gamit ang maliit na telepono na binigay ng kanyang ama para dalhin sa paaralan. Dumating si Tita Flor wala pang 20 minuto. Nang makita niya ang bata na yakap-yakap ang bag habang naghihintay, napakunot noo agad ang tiyahin. Bakit hindi mo sinabi sa papa mo na ihatid ka? Masama yung nagsisinungaling sa lola mo. Yumuko si Maya, mahigpit ang kapit sa tali ng bag. Sabi ni Papa kapag natapos daw siya ng maaga ngayong gabi, tsaka lang daw siya pupunta kay Mama. Natakot ako, baka hindi na naman siya matapos. Sasabunin pa sana ni Tita Flor ang pamangkin ngunit bigla siyang natahimik. Napabuntong hininga na lamang siya. Isinuot ang helmet sa bata at sinabing, "Sige, pero mamaya kailangan mong sabihin ang totoo sa papa mo." Sa daan papuntang ospital, tahimik na tahimik si Maya. Pagdaan sa isang ilaw trapiko, mahinang nagtanong ang bata, "Tita, masakit po ba ang tahi sa tiyan?" Sumagot si Tita Flor, "Masakit syempre, pero kinakaya naman ng mama mo." Nagtanong ulit si Maya, bakit po sabi niya palagi hindi raw masakit?" Tumingin si Tita Flor sa ilaw sa unahan. Bumagal ang boses niya. Kasi minsan ang mga matatanda, takot silang mag-alala ang iba kaya sinasabi nilang ayos lang sila. Natahimik ang bata at mas hinigpitan ang pagkakayakap sa bag. Nang oras na iyon, nakasandal si Clara sa tabi ng bintana. Kakalakad lang niya ng ilang ikot ayon sa payo ng doktor. Napagod siya kaya naupo. Bumukas ang pinto. Napatingin si Clara at natigilan nang makita ang ulo ni Maya na sumilip sa likod ni Tita Flor. "Maya, bakit ka nandito?" Idinidiin niya ang mga kamay para tumayo ngunit sa konting galaw pa lang ay napangiwi na siya. Agad na tumakbo ang bata na nagpapanik. "Mama, umupo na po kayo. Kaya ko naman pong lumapit." Tumingin si Clara kay Tita Flor. Nakibit balikat ang tiyahin. Nilusutan niya ang lola niya eh. "Ako'y isang kasabwat na trooper lang." Namula ang mukha ni Maya at pabulong na nagsabi, "Patawad po mama." Gusto sanang magalit ni Clara ngunit nang makita ang namamayat na mukha ng anak dahil sa pangungulila, umurong ang kanyang dila. Hinila niya ang anak para umupo sa tabi ng kama. "Bakit mo kailangang gawin yon?" Binuksan ni Maya ang bag at kumuha ng isang lukot na kuwaderno. "Kasi po may kailangan akong itanong kay mama." Binuksan ng bata ang isang pahina. Sa itaas ay may malinis na pagkakasulat. "Mga kailangang itanong kay mama." Sa ilalim ay magulong nakasulat, "Anong damit isusuot ko sa Biyernes? Gamot sa ubo iinumin ba pagkatapos kumain?" Pinapatanong ni Lola ang araw ng pagpapasuri. Hindi alam ni Papa kung anong pipindutin sa makina para labhan ang kumot. Mamamatay na yung halamang basil. Pag-uwi ni Mama, turuan niyo po si Papa maglaga ng itlog. Nang mabasa ni Clara ang huling linya, napatawa siya. "Bakit? Anong ginawa ni Papa sa nilagang itlog?" Seryosong sumagot si Maya. 3 beses po nabasag, tapos yung isa, nakalimutan niyang patayin yung apoy. Parang hindi po bagay si Papa at ang itlog. Napatawa ng malakas si Tita Flor nang nakatalikod. Napatawa rin si Clara. Ngunit paglipas ng ilang segundo, nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata. Ang isang pahina sa kuwaderno ng isang bata ay naglalaman ng halos lahat ng bagay na dati ay nasa isip lang niya. Matagal na tiningnan ni Maya ang kanyang ina bago mahinang nagtanong, "Mama, masakit pa po ba ng sobra?
Napahinto si Clara. Bakit mo natanong yan? Dahan-dahang inilapat ng bata ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng ina. Nakita ko po kasing nasasaktan kayo nung tumayo kayo kanina. Lumingon si Clara sa direksyon ng bintana. Halos 2 linggo na, lahat ng matatanda sa paligid niya ay nagtatanong tungkol sa kung ano-anong bagay, mula sa gamot ni Lola Carmen, papeles ni Kiko, hanggang sa bayarin ni Maya. Ngunit ang pinakasimpleng tanong na ito ay nanggaling pa sa isang 10 taong gulang na bata. Nilunok niya ang bara sa lalamunan, pilit na ngumiti. Ayos na ng kaunti ang mama. Sumandal si Maya sa balikat ng ina. Humina ng tuluyan ang boses. Akala ko po yung mga matatanda ang unang dadalaw kay mama. Hindi makasagot si Clara. Niyakap na lamang niya ang kanyang anak. Noong una, pilit pang umupo ng tahimik si Maya. Pero bigla itong suminghot. Namiss mo ba si mama? Mas hinigpitan niya ang yakap. Hinaplos ng kamay niya ang medyo magulo ng buhok ng anak. Tinalikuran sila ni Tita Flor na nakatayo sa tabi at pasimpleng pinunasan ng dulo ng panyo ang kanyang mga mata. Walang ibang idinagdag na salita ang sinuman. Sa loob ng kwarto ay naririnig lamang ang mahinang ugong ng pampalamig at ang paghinga ng mag-ina. Tumikhim si Clara. Bigla niyang naramdaman ang pagod mula sa 13 araw na umaakyat hanggang sa kanyang lalamunan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito pilit na nilunok. Halos 1 oras ang lumipas nang tawagan ni Anton si Maya. Walang sumasagot. Tumawag siya kay Lola Carmen at nalaman niyang nagpaalam itong may panggrupong proyekto, ngunit kinumpirma ng pamilya ng kaklase na wala silang ganoong schedule ngayon. Nataranta si Anton at tumawag kay Tita Flor. Nang sagutin ito ng tiyahin, matensyon na ang boses niya. Dinala niyo po si Maya nang hindi nagpapaalam sa akin. Tumingin si Tita Flor sa mag-ina at mahinahong sumagot. Nagsinungaling siya para mabisita ang nanay niya. Kung gusto mong magalit, pumunta ka rito at sermonan mo siya. Natahimik ang kabilang linya. Hindi na nagtanong pa si Anton. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa loob ng sasakyan sa tapat ng bahay. Binuksan niya ang mapa sa kanyang telepono, inilagay ang ruta mula Concepcion hanggang Marikina Valley Medical Center. Ipinakita ng iskrin ang isang distansyang mas maikli kaysa sa iniisip niya sa loob ng ilang araw. Matagal niyang tinitigan ang numerong iyon. May mga distansyang mahaba, hindi dahil malayo ang kalsada kundi dahil palaging iniisip ng tao na may bukas pa at kaya pa nilang humabol. Kinaumagahan, kakatapos lang kumain ni Clara ng kalahating mangkok ng lugaw nang dumating si Miss Rina. Hindi tulad ng iba na bumibisita bitbit ang prutas o gatas. Nagdala lamang si Rina ng isang lalagyan ng simpleng arroz caldo, isang bote ng maligamgam na tubig at isang manipis na lalagyan ng mga dokumento na nakaipit sa kanyang braso. Pagkakita pa lang sa mga papeles, bilang reaksyon, ay umupo agad ng tuwid si Clara. Nagtanong siya, "May apurahang trabaho po ba, miss? Kung kailangan, sisilipin ko na po ng mabilis." Ibinaba ni Rina ang lalagyan ng arroz caldo at tumawa. "Mukha ba akong masamang tao sa paningin mo? Kung pagtatrabahuhin ko ang isang kakatapos lang operahan na hindi pa nga makatayo ng diretsyo, siguradong aawayin ako ng mga tao sa lab bukas." Ngumiti rin si Clara ngunit ang kanyang kamay ay kusang hinila ang mga dokumento palapit sa kanya. Pinigilan ito ni Rina. Hindi ito trabaho para sa araw na ito. Ito ay tungkol sa oras na magaling ka na. Tinanong ni Rina si Clara kung naaalala pa niya ang mga taon bago pumasok si Maya sa unang baitang. Noong panahong iyon, si Clara ang may hawak ng maraming mahihirap na kaso sa Pearl White Dental Lab, mula sa pagbabasa ng reseta hanggang sa kulay ng ngipin, pagsusuri ng progreso at paghanap ng mga pagkakamali bago ipadala ang produkto sa klinika. Tumango si Clara. Sanay na sanay siya sa mga trabahong iyon. Iyon nga lang, matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho sa bahay, napunta ang halos buong oras niya sa pagsubaybay sa mga utos at pag-alala sa mga schedule ng paghahatid. Sinabi ni Rina na muling inaayos ng kumpanya ang departamento para sa tagapag-ugnay ng pagsusuri ng kalidad. Ang bagong posisyon ay hindi isang malaking titulo. Mas mataas lang ng kaunti ang sahod kaysa sa kasalukuyan, ngunit may malinaw na oras ng pagtatrabaho at malinaw na mga responsibilidad. Hindi nakasali ang mga gabing kailangan pa ring buksan ang computer. Dahil sa araw ay naging abala si Clara sa gawaing bahay. Tiningnan siya ni Rina at sinabing, "Gusto kong kunin mo ito, pero pag-isipan mong mabuti. Dahil kapag pumasok ka sa posisyong ito, hindi pwedeng palaging humiling ng pagpapalit ng oras sa tuwing may okasyon sa bahay."
Muntik nang sumagot agad si Clara. Kung gagawin ko itong buong oras, paano si Maya sa hapon? Pagdating doon, bigla siyang napahinto. Hindi sinapawan ni Rina ang kanyang sinasabi. Tiningnan lamang siya saglit at mahinang sinabi, may tatay si Maya. Tatlong salita na nakapagpatahimik kay Clara sa loob ng maraming taon. Sa tuwing nababanggit ang iskediul ng pag-aaral ng anak, ang pagpapasuri ni Lola Carmen, o kahit anong gawaing bahay, ang unang taong iniisip ni Clara ay ang kanyang sarili. Walang pumilit sa kanya na gawin iyon, ngunit dahil palagi niyang inaako ang responsibilidad, sa simula pa lang, unti-unti ay wala nang nag-isip pa ng ibang solusyon. Binuksan ni Rina ang takip ng arroz caldo at itinulak ito patungo kay Clara. Sabi ng boss ko, hindi ko sinasabing pabayaan mo ang pamilya mo. Nakikita ko lang na ikaw ang nag-aayos ng talaan ng buong pamilya sa loob ng 11 taon. Subukan mo namang gumawa ng kalendaryo para sa sarili mo ngayon. Tiningnan ni Clara ang manipis na usok na umaangat mula sa lalagyan. Sa kanyang puso ay may isang bagay na bumagsak at sabay na nagbukas. Hindi siya sumagot agad. Nang oras din iyon, sa bahay sa konsepsyon, noon palang nauunawaan ni Anton kung paanong hinihimay-himay at inuubos ang oras ng kanyang asawa dati. Wala pang 8:00, tumawag na ang guro upang magtanong tungkol sa sulat pahintulot para sa paglalakbay ni Maya. Hinalungkat ni Anton ang bag ng anak at doon lang niya nakita ang papel na buo pa at walang pirma. Kakatapos lang niyang pumirma nang tumawag si Lola Carmen at nagtanong kung anong oras niya makukuha ang resulta ng kanyang mata. Hindi pa nakakasagot si Anton, tumunog na naman ang telepono ng kumpanya. Pagdating ng tanghali, tumawag naman ang tagapaghatid ng gas kung itutuloy pa rin ba ang regular na pagbili para sa buwang ito. Naguluhan si Anton. Baka mali kayo ng natawagan. Sumagot ang lalaki. Naku Ginoo, matagal na kasing nakatala ang numero ninyo bilang pangalawang numero ni Ginang Clara. Hindi ko po siya makontak, kaya kayo na lang po ang tinawagan ko. Pagsapit ng hapon, nagmensahe naman si Kiko, Kuya, pakihingi naman kay Ate Clara yung numero nung gumagawa ng bubong. Namula ang mukha ni Anton na nakatingin sa mensahe habang nasa pulong. Direkta siyang tumawag sa kanyang kapatid. Maghanap ka na lang ng iba. Bakit ba lahat tinatanong mo sa akin? Tapos ipapapasa mo kay Clara. Tumawa pa si Kiko sa kabilang linya. Dati kasi siya yung nag-aasikaso. Akala ko nakatago sa kanya lahat dahil masyadong natural ang sagot. Hindi nakuhang magalit ni Anton. Kinagabihan, tumayo siya sa tapat ng kalendaryo, sa tabi ng palamigan. Ang mga sulat ni Clara na nagpapuno sa bawat kahon ay biglang hindi na nagmukhang simpleng gawaing bahay. Napagtanto niya na hindi lamang ang kanyang ina o si Kiko ang umaasa kay Clara. Siya mismo ang nag-ambag sa pagbuo ng ugaling iyon. Sa bawat pagsasabi niyang, kung may oras ka, pakigawa naman ito. Sa bawat pag-iisip niyang mas maluwag ang oras ni Clara sa bahay, nagdagdag siya ng trabaho sa asawa nang hindi man lang tinatanong kung may puwang pa ba ito para sa kanya. Sa ospital, matapos umalis ni Rina, binuksan ni Clara ang kanyang telepono. Patay pa rin ang abiso ng pamilya, hindi niya ito agad binuksan muli. Sa halip, binuksan niya ang kanyang personal na kalendaryo. Halos walang laman ang screen. Dahil sa loob ng maraming taon, nasanay na si Clara na isulat ang lahat sa pinagsasaluhang talaan sa bahay. Matagal niyang tiningnan ito bago sinubukang gumawa ng bagong sulat. Oras para sa sarili. Matapos isulat, natawa siya sa kanyang ginawa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito binura ni Clara. Maya-maya, nagmensahe siya kay Rina. Miss Rina, bigyan niyo po ako ng ilang araw ha. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko po talaga itong pag-isipang mabuti. Sumagot ang boss niya. Sige, unahin mong isipin ang sarili mo. 2 beses binasa ni Clara ang pangungusap na iyon. Sa labas ng pasilyo, palubog na ang araw sa Marikina. Ibinaba niya ang kanyang telepono. Sa unang pagkakataon, ay nakaramdam siya ng isang puwang sa kanyang isip. Walang responsibilidad sa ina, asawa, anak, o sinuman. At ang puwang na iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay hindi nakakatakot gaya ng inakala niya. Madaling araw ng 14 na araw, kakatapos lang uminom ni Clara ng gamot nang makatulog siya ng wala pang 1 oras. Nakapatay na ang karamihan sa mga ilaw sa kwarto, at tanging ang tunog ng tsinelas ng nurse na naglalakad sa pasilyo ang naririnig. Mag-iikalawa ng madaling araw nang sunod-sunod na manginig ang telepono sa mesa. Nagising si Clara, kumirot ang tiyan dahil sa mabilis na pag-ikot. Nakasulat sa screen ang pangalan ni Bea. Nag-alangan siya ng ilang segundo bago sagutin. Sa kabilang linya, natataranta ang boses ni Bea. Ate, nahihilo ng sobra si Mama.
muntik nang matumba pagtayo. Anong gagawin natin ate? Bilang natural na reaksyon, biglang nagising si Clara. Nagtanong siya, nakuha mo na ba ang presyon ng dugo niya? Nagsusuka ba siya? May pananakit ba sa dibdib, pamamanhid ng kamay, o hirap sa paghinga? Habang sumasagot si Bea, tinatawag niya si Kiko para kunin ang panukat ng presyon. Sa likuran, maririnig ang magulong boses ni Lola Carmen na nagrereklamo sa pagkahilo. Ang boses ni Kiko na nagtatanong kung saan nakatago ang gamot at ang tunog ng upuang hinihila sa sahig. Idiniin ni Clara ang mga kamay para bumangon. Kusang dumaan sa isip niya ang bawat uri ng gamot ng kanyang biyenan, gaya ng maraming beses noon. Ngunit nang itatanong na sana niya kung nainom na ni Lola Carmen ang gamot sa gabi, biglang napahinto si Clara. Nakita niya ang swero na nakakabit sa kanya, ang suot na damit ospital, at ang tahi na nananakit pa rin sa ilalim ng kumot. Nasa ospital siya, subalit patuloy pa ring tumatawag ang pamilya para maging tagapag-alaga ng isa pang may sakit. Huminga ng malalim si Clara. Bumagal ang boses. Bea, kung matindi ang pagkahilo ni Mama, dalhin niyo siya agad sa ospital. Huwag kayong manghula sa bahay. Natigilan si Bea. Pero alam mo naman ang mga gamot ni Mama, hindi ba? Pakitingnan naman kung anong pildoras ang uunahin niyang inumin ngayong gabi. Pumikit si Clara ng isang segundo saka nagsalita. Alam ko, pero hindi ako doktor, at saka nasa ospital ako. Tawagan mo si Anton, tapos dalhin niyo si Mama sa ospital para magpatingin. Tahimik ng ilang segundo si Bea. Halatang hindi sanay sa sagot na iyon. Akala ko mas mabilis kapag tinanong ka. Mahinang sumagot si Clara. Hindi porket mas mabilis, kailangan ako na ang tawagan sa lahat ng bagay. Matapos magsalita, ibinaba niya ang telepono. Nanginginig pa rin ang bahagya ang mga kamay ni Clara, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkakasala na agad na gumapang sa kanyang puso. Natanong niya sa sarili kung masyado ba siyang naging malamig. Paano kung may mangyari ngang masama kay Lola Carmen? Ngunit eksaktong sa oras na iyon, nagmulat ng mata si Tita Flor na pansamantalang natutulog sa higaang tiklop sa tabi niya. Narinig nito ang halos lahat. Sinabi lang ng tiyahin, pinapunta mo na sila sa ospital, sapat na yon. Sa Antipolo, sinagot ni Anton ang tawag ni Kiko at agad na nagmaneho papunta roon. Dinala niya si Lola Carmen sa pinakamalapit na ospital para masuri. Sa daan, nakapikit lamang ang ina at mahigpit ang hawak sa upuan. Parehong nag-aalala at sinisisi ni Anton ang sarili dahil nitong mga nakaraang araw ay hindi niya napansin kung nainom ba ng ina ang gamot sa tamang oras. Pagdating sa ospital, tinanong ng doktor ang pinakabagong reseta at ang pangalan ng gamot sa presyon na ginagamit niya. Naalala ni Lola Carmen kung aling pildoras ang para sa umaga at kung alin ang para sa gabi, ngunit hindi niya maalala ang pangalan o ang sukat nito. Dahil sa nakasanayan, sinabi niya agad, tawagan mo si Clara para itanong. Alam niya yan. Nakatayo lang si Anton. Isang segundo lang. Ngunit ang pangungusap na iyon ay tila iba na sa pandinig niya kumpara noon. Tiningnan niya ang kanyang ina at sumagot. Nasa ospital din po si Clara, ma. Napahinto si Lola Carmen. Natahimik din si Kiko na nakatayo sa tabi, walang nagsalita pa. Nagmaneho pabalik si Anton para kunin ang buong bag ng gamot at mga lumang reseta ng ina. Hinalungkat din ang pinakabagong talaan at dinala ang lahat pabalik sa ospital. 2 oras ang nasayang niya para sa isang bagay na kadalasang kayang tapusin ni Clara ng mabilis. Pabalik sa ospital, basang-basa na ng pawis ang likod ng kanyang polo. Kinaumagahan, sinabi ng doktor na tumaas bumaba lang ang presyon ng dugo ni Lola Carmen na may kasamang matinding pagkahilo. Walang senyales ng panganib. Nitong mga nakaraang araw ng paghahanda para sa malaking kaarawan, nahuli siya sa pagtulog, hindi maayos kumain, at minsan ay huli pa sa pag-inom ng gamot, kaya naging matindi ang reaksyon ng kanyang katawan. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Sumandal si Lola Carmen sa unan, pagod at naiinis. Kung nandito sana si Clara, mas mabilis niyang maalala ito, hindi na sana pabalik-balik ng ganito. Sa pagkakataong ito, hindi na pinalampas ni Anton ang sinabi ng ina. Hinila niya ang upuan, umupo, at sinabing, naaalala lahat ni Clara dahil sa loob ng maraming taon. Ipinaubaya na ninyo, at ng lahat ang pag-alala sa kanya. Kumunot ang noo ni Lola Carmen. Hindi ko naman siya pinilit Siya ang kusang gumawa. Walang pumilit sa kanya. Tiningnan ni Anton ang kanyang ina. Mahinahon pa rin ang boses. Opo, walang pumilit, pero lahat kayo nakikiusap sa kanya. Sa paulit-ulit na pagpapakisuyo, naging nakasanayan na. Hanggang sa makarating sa puntong nasa ospital na siya,
tingin niyo normal pa rin na tawagan siya. Umiwas ng tingin si Lola Carmen. Hindi na rin nakapagbiro si Kiko na nakaupo sa dulo ng kama, gaya ng nakasanayan niya. Magtatanghali na nang makatanggap si Anton ng mensahe mula kay Clara. Ibinalita nitong pinapayagan na siyang makalabas ng ospital bukas ng umaga. Dahil maayos ang huling resulta, paulit-ulit itong binasa ni Anton bago tawagan si Tita Flor. Tita, ako na po ang susundo bukas kay Clara. Mabilis na sumagot ang tiyahin. Sige, sa pagkakataong ito, siguraduhin mong asawa mo lang ang susunduin mo ha. Huwag kang magsasabing may dadaan ng bibilhan ng isda, kukuha ng gamot o titigil sa kung saan-saan. Napangiti ng mapakla si Anton pagkarinig noon. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakahiga sa kama at ang telepono sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang ang pagsasabi ng isang salita para hindi mag-alala ang pamilya ay napakadali, ngunit ang pamumuhay ng tapat sa salitang iyon ay ang pinakamahirap. Kinaumagahan ng 15 araw, maagang inasikaso ni Clara ang mga papeles para makalabas ng ospital. Tiniklop niya ang bawat uniforme ng ospital na napalitan na. Inayos ang mga gamot sa bag at umupo para hintayin ang huling reseta at bilin ng doktor. Balak sana siyang sunduin ni Tita Flor, ngunit kagabi pa lang ay tumawag na si Anton na siya ang mag-uuwi sa asawa. Hindi tumanggi si Clara, ngunit hindi rin siya umaasa ng sobra. Tumingin lang siya sa relo at patuloy na nag-ayos ng kanyang mga gamit na para bang wala siyang pakialam kung sino ang susundo. 17 minuto makalipas ang takdang oras, sumulpot si Anton sa dulo ng pasilyo. Nagmamadali siyang naglakad, may hawak na supot ng arroz caldo sa isang kamay at dala ang isang manipis na jacket para kay Clara sa kabila. Pagdating niya, agad siyang nagsalita. Patawad, naipit ako sa siksikan ng sasakyan sa tulay sa Marcos Highway. Tumango si Clara. Isang napakagaan na sagot na mas lalong nagpangamba kay Anton. Hindi ako nakabili ng bulaklak at prutas. Tiningnan ni Tita Flor ang supot ng arroz caldo sa kanang asar. Kahit paano sa pagkakataong ito, nalaman mong hindi nakakakain ng kung ano-ano ang bagong opera. Tipid na ngumiti si Anton. Nagtanong po ako sa tindahan tita. Hindi na idinugtong ni Tita Flor ang usapan. Pinaalalahanan na lamang niya si Clara na magpahinga. Huwag ka munang tatayo ng matagal. Bago umalis, tiningnan niya rin si Anton. Magdahan-dahan ka sa pagmamaneho. Hindi nagyayelong kargamento ang asawa mo na pwedeng alugin ng kahit paano. Napangiti ng bahagya si Clara. Napangiti rin si Anton, ngunit alam niyang galit pa rin ang tiyahin. Paglabas papunta sa kotse, pinagbuksan ni Anton ang asawa. Dahan-dahang naupo si Clara, nakahawak sa kanyang tiyan. Natural sanang tatanungin ni Anton kung masakit, ngunit nang malapit na itong lumabas sa bibig niya, naalala niyang halos 2 linggo ang lumipas bago siya natutong itanong iyon. Sa huli, sinabi na lamang niya, kung medyo masama ang pakiramdam mo, sabihin mo lang at ititigil ko ang sasakyan. Umalis ang sasakyan mula sa ospital, matagal-tagal ding walang nagsalita. Nakatingin si Anton sa kalsada, samantalang si Clara ay nakatingin sa mga punong iniiwan nila sa labas ng salamin. Si Anton ang unang bumasag sa katahimikan, patawad sa mga nangyari sa loob ng 2 linggo. Hindi agad lumingon si Clara, nagtanong siya. Para saan ka humihingi ng tawad? Natigilan si Anton. Kasi hindi kita nadalaw. Natahimik si Clara ng ilang segundo bago muling nagtanong. Iyon lang ba? Dahil sa tanong na iyon, hindi agad nakasagot ang asawa. Nakatingin pa rin si Clara sa labas, hindi malakas at hindi rin nanunumbat ang kanyang boses. Hindi ako nagagalit sa 5 araw na nandoon ka sa Batangas. Naiintindihan kong nagkaproblema sa trabaho. Pero nung bumalik ka na dito sa Marikina, araw-araw na lang may ibang bagay na mas mahalaga kaysa sa akin. Pag-aasikaso kay Maya. Tawag ni Mama, tawag ng kumpanya, lahat parang mas importante. Mahinang hinigpitan ni Anton ang hawak sa manibela. Nagpatuloy si Clara. Kaya nasasaktan ako, hindi dahil sa abala ka. Nasasaktan ako dahil naniniwala kang palagi kong kayang asikasuhin ang sarili ko, na pag may sakit ako, may doktor, na pag nasa ospital ako, may mga nurse, na kung hindi ako tumatawag, siguro iniisip mong maayos ako. Napabuntong hininga si Anton. Talagang inisip ko na nandun na naman ang mga doktor. Lumingon si Clara ngayon. Kung lilitaw lang ang pamilya kapag sumuko na ang mga doktor, para saan pa ang pamilya Anton? Natahimik ng tuluyan si Anton. Hindi na siya naghanap ng palusot. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi na lang niya, hindi ko alam kung paano aayusin ito ng ganun kabilis, pero alam ko kung saan ako nagkamali.
Nakinig si Clara, ngunit hindi agad lumambot ang kanyang puso. Ang pagkaalam sa pagkakamali at ang pag-aayos nito ay magkaibang bagay. Pag-andar ng sasakyan sa ilang blok pa, saka pa lamang nabanggit ni Clara ang tungkol kay Miss Rina. Sinabi niyang iniaalok ng Pearl White Dental Lab ang posisyon bilang tagapag-ugnay ng pagsusuri ng kalidad pagkatapos niyang magpagaling. Gusto kong tanggapin. Medyo nagulat si Anton. Pirmihang schedule ba yan? Oo. Huminto siya sandali bago napasagot. Paano na yung paghatid sundo kay Maya tuwing Martes at Huwebes? Tumingin si Clara sa asawa niya, sa isang tingin lamang. Naintindihan na ni Anton na ibinalik niya na naman ang dating gawi. Mahinahon na nagtanong si Clara. Balak ko din sanang itanong iyon sa iyo. Tumikhim si Anton, na natiling nakatitig sa kalsada. Susunduin ko. Hindi ngumiti si Clara. Pag-isipan mong mabuti. Minsan inaabot ka rin sa trabaho. Ayaw ko na mangako ka dahil ngayon ay nakokonsensya ka. At paglipas ng ilang linggo babagsak na naman sa akin ang lahat. Dahan-dahang tumango si Anton. Titingnan ko ulit ang oras ng trabaho ko. Sa 2 araw na iyon, pag may trabaho, ipapakiusap ko sa iba. Hindi ako hihintayin sa oras ng uwian ni Maya bago ako tatawag sa iyo. Ang mas detalyadong sagot ay nagpatahimik kay Clara. Hindi siya nagpasalamat ngunit bahagyang lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa supot ng gamot. Nang malapit na sila sa konsepsyon, nagtanong si Anton, "May gusto ka bang daanan?" Umiling si Clara. "Gusto ko na lang munang matulog pag-uwi." "Sige, magpahinga ka muna pag-uwi." Lumiko ang sasakyan sa pamilyar na kanto. Nang sumilip si Clara sa bintana ng sasakyan, bigla siyang napaupo ng tuwid. May mahabang hilera ng mga tsinelas sa labas ng bahay nila. Iba-iba ang hugis mula matitigas na plastik hanggang sa pambabaing sandalyas. Bukas ang pintuan ng sala, may naririnig silang nagkukwentuhan. Tumingin si Clara kay Anton. "May okasyon ba sa bahay?" Kumunot ang noo ni Anton. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at tiningnan ang mga tsinelas bago mabagal na nagsalita. "Wala akong pinapupunta kahit sino." Hinawakan ni Clara ang kaniyang tiyan. Ang sakit na kalma lamang kanina ay pasikretong bumalik. Hindi niya alam na pagkalipas ng 15 araw sa ospital, ang unang babati sa kanya pagka-uwi ay hindi isang tahimik na pahingaan kundi ang bahay na puno ng mga tao. Pagkabukas ng pintuan, ang ingay at tawanan, galing sa sala, ay maririnig mo. Tumayo si Clara sa may pintuan habang nakahawak pa din sa kaniyang tahi. Nakaupo si Lola Carmen sa gitna ng kwarto. Kasama niya si Kiko, Bea, Tito Boy na tiyuhin ng pamilya kasama ang asawa niya pati na ang 2 tiyahin mula sa panig ng pamilya ng asawa niya. Nang makitang nakauwi na si Clara, sabay-sabay silang lumingon. Ang iba ay nagtanong ng, "Ayos ka na ba?" Meron din namang nagsabi na namumutla pa din siya. Tumawa ang iba. "Mas mabuti na yung nakauwi ka na." Tumango si Clara upang bumati at bahagyang ngumiti. Nasa likod si Anton habang nagmamasid bago tanungin ang ina. "Ma, bakit po madaming tao dito?" Natural na sinagot ito ni Lola Carmen. "Tinawagan ko sila upang tapusin na yung tungkol sa kaarawan ng tiyuhin mo. Tutal malaki ang bahay nyo." Saktong nakauwi naman na din si Clara mula ospital. Humarap si Lola Carmen sa manugang. "Pumanhik ka na at magpahinga. At kung kaya mo na, tumulong ka dito kay Bea sa pagluto ng sinigang sa kusina. Hindi ko kasi alam kung paano niya nilagyan ng rekado at natatabangan ako." Hindi pahibo si Clara. Kung papakinggan ang sinabi niya, ay parang wala naman itong mali siya. Sinabihan pa siyang magpahinga, ngunit kakauwi niya palang galing sa pagkakaratay sa ospital. Wala pa siyang 5 minuto nang pumasok sa bahay at ang unang nakaabang sa kaniya ay tulungan magtimpla ng isang kaldero ng ulam. Sa kusina, nandoon pa ang isda sa lababo. Hindi pa nahihiwa lahat ang mga gulay at ang mga karne ay nakalapag pa sa sangkalan na hindi pa din hinihiwa. Sumilip si Bea at nahihiyang ngumiti. "Sakto pala ate ang dating mo. Itatanong ko pa naman sana sa iyo kung paano mo tinitimplahan ito na saktong gusto ni Mama." Tiningnan ni Clara ang bayaw at mabagal na nagsalita. "Pinagbawalan ako ng doktor na tumayo ng matagal at kumain ng matataba. Mula ngayon, ipapahinga ko na ito ng tuluyan." Napahinto si Bea samantalang mabilis na sumingit si Lola Carmen. May bahagyang hiya ang kanyang boses dahil nasa harap nila ang mga kamag-anak. "Wala naman akong pinapagawa sa iyong mahirap. Ang sabi ko umupo ka at tumulong ka lang ng kaunti." Natahimik saglit sa sala. Noong mga nakaraan kasi, tuwing maririnig niya ang mga katagang kahit konti lang, tumatango at umuoo si Clara. Kahit konti lang tingnan yung gamot, kahit konti lang tawagan yung gagawa,
Kahit konti lang ibaba mo ito sa kusina. Ngunit ang mga konti lang na ito na sunod-sunod na nangyayari ay naging parte na ng kaniyang buhay na ni minsan hindi naman niya inisip na pabigat. Mahina pa ding sumagot si Clara. Kasi po sobrang napagod po talaga ako ngayong araw. Lahat po kayo ay gumawa ayon na lang sa panlasa niyo, ma. Nang makitang medyo nag-iiba na ang ihip ng hangin ay sumingit si Kiko upang magbiro. Pahingahin na natin ang punong tagapamahala, si Ate Clara. Hayaan mo na kaming magluto, mag-focus ka na lang sa pagpapahinga. Ngumiti si Clara at nagpasalamat bago magpatuloy. Kung ganun sige, hayaan yung suportahan ko na lang kayo habang nagpapahinga muna. Narinig ni Anton ang lahat mula umpisa. Hindi niya kinontra ang kanyang ina bagkus ay kinuha niya ang mga gamot ng asawa at pinagsabihan itong mamahinga na siya. Anton at Kiko na ang bahala sa lahat. Medyo kumunot ang noo ni Lola Carmen kay Anton. Marunong ka ba? Sinagot lang siya ni Anton ng, hindi ko pa alam ngunit susubukan ko. Pumunta sa kusina ang magkapatid. Hindi pa aabot ng 10 minuto ang pagtadtad at buhos ng tubig sa kusina bago sumigaw si Kiko. Ang higpit ng kaliskis ng isda kaya kumalat sa buong pader. Humarap si Anton sa kapatid. Anong ginagawa mo? Nagtatanggal ng kaliskis o nagtatambol? Sagot ni Kiko sabay punas sa mukha. Litrato po ang kinukuha ko sa hanap buhay at hindi pagtatanggal ng kaliskis ng isda. Maya-maya'y naghihiwa na ng sibuyas si Kiko, kaya naiyak ito. Naiiyak nitong sinabing, nagsisimula ko ng mamiss si Ate Clara. Napatigil sa pagtitimpla si Anton bago magsalita. Namimiss mo ba siya dahil sa trabaho niya rito? O dahil hipag mo siya? Ilang segundo munang tumahimik si Kiko bago tumawa. Ang seryoso mo naman masyado ngayong araw, kuya. Nakatayo lang si Maya sa may pintuan ng kusina at pinapanood sila. May napapansin ba kayong dalawa, kuya at papa, na maganda atang umorder na lang tayo ng pagkain? Tingin ko mas madali pong isalba yung ulam kaysa sa tao eh. Sabay na tumawa ang dalawa at tumawa din si Anton. Sa huli umorder sila ng pagkain. Sa itaas naman kung saan naroon si Clara at pilit magpahinga ngunit gusto niyang tingnan kung anong nangyayari sa ibaba. Narinig niya ang tawa ni Maya at ang pagtawag ni Kiko sa kuya niya, pati na ang tunog ng magkakauntog na mangkok. Napagtanto niyang kaya din palang tumakbo ng pamilya nang hindi niya nilalapitan. Kahit mas bumagal, pumalpak man ang niluto, basta walang nagugutom sa kanila. Bago kumain, hinila si Anton ng kanyang ina sa labas. Mahina itong bumulong. Kakaiba ang asawa mo simula nung nakauwi na mula ospital. Nung mga nakaraan, wala siyang inaatrasan tuwing kinakausap ko siya. Tinitigan ni Anton ang ina. Hindi ba siya nagpapakita ng inis noon? Kaya ngayon lang kayo nagtatanong nakakaiba ba si Clara? Kumunot ang noo ni Lola Carmen at sumagot ng oo. Sinagot din ni Anton ng, masyado yatang naging mabait si Clara noon kaya inisip mong normal lang na ganun siya. Natigilan si Lola Carmen. Wala namang naririnig si Clara mula sa itaas. Tinitigan niya lang ang kisame habang hawak ang kanyang sugat. Sa kauna-unahang pagkakataon na umupo at nakakain ang pamilya na wala siya, hindi naman bumagsak ang bahay nila. Natapos ang inihandang hapunan matapos ang 1 oras ng abala. Ang kalahati sa hapagkainan ay ang pilit na iniluto ni na Anton at Kiko, habang ang kalahati ay inorder na lang galing sa kalapit na kainan upang makasigurado. Matabang ang luto sa sinigang. Medyo nasunog ang nilutong isda pero kahit paano'y nakaupo pa rin ang bawat isa at nagkasalo-salo sa iisang mesa. Dahan-dahang bumaba mula sa itaas si Clara at mabilis namang inayos ni Maya ang upuan ng mama niya. Tiningnan ni Anton ang kanyang asawa bago patagong inilipat sa dulo ang pritong isda na maraming mantika at pinalapit sa kanya ang matabang na sabaw. Si Tito Boy na ang naunang nangamusta. Tiningnan niya si Clara bago magsalita. Sige, magpahinga ka na muna upang makabawi ka ng lakas. Iwan mo muna ang mga gawain, kung sinong kaya at pwedeng gumawa. Siya na muna ang gagawa. Ngumiti si Clara at nagpasalamat. Isang normal na pananalita pero ang pagkakabigkas ay mas madaling tanggapin kaysa sa katagang masipag na manugang na inuulit sa napakahabang taon. Payapa ang paligid nung una. Kinakain at kasabay pa noon ang pangungutya ni Kiko sa sarili niyang luto. Tumawa si Bea na sa susunod na bukas ay aayusin niya raw muli ang kanyang kusina para maging malinis. Sabay linggon kay Clara, nagbibiro pero seryosong sinabi, kung may matatag kang posisyon, kailangan ko na din yatang pagbutihin pa ate. Kung tatanggap ka ba ng palagi ang trabaho at tinatawag ka lang sa bawat oras, i-block mo na siguro ako. Tumawa ang iba. Ngumiti din si Clara ngunit biglang umepal si Lola Carmen bago pa may makasagot. O sige magtrabaho ka, pero kailangan may sumalo at gumawa pa din sa bahay.
Walang mga ina ang nabubuhay sa ganoong uri ng bahay o piniling magtrabaho na lang dahil mahirap. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Clara. Hindi pa tapos magsalita si Lola Carmen. Marahil ang mga sinabi ni Anton kani-kanina sa labas, ang dahilan ng pag-asim ng kaniyang isipan at pinagpatuloy ang pagsasalita. Ang totoo lang naman talaga si Anton lang naman din ang may malaking gampanin sa inyo. Maaga siyang aalis at madaling araw na uuwi. Mabigat lagi ang kargada ng kumpanya at lagi siyang tensyonado. Sa iyo, Clara, pwede mo namang kunin yung trabaho sa bahay na mas maluwag sa oras, tapos unti-unting alagaan pa din ang bahay. Wala namang nawawala sa iyo. Marahang usapan at walang nagtataas ng boses sa dalawa, ngunit naramdaman ni Clara na tila siya mabibilawkan. 11 taon siyang naging alipin ng walang bayad sa mga gawain sa pamilya na ipinapasa araw-araw na kung iisipin iiklian lang ng mas kaunti ang iintindihin. Ibinaba ni Clara ang kanyang mga kubyertos, ayaw niyang magalit, at ayaw niyang gawing issue ang gabi kung saan kumakain silang lahat. Ito'y ang pagtahimik kung saan hindi naging komportable si Anton. Tiningnan ang namumutlang asawa, tapos naging sariwa sa isip niya ang napakaraming mensahe sa loob ng pamilya niya. Biglang nagtaas ng ulo at kumurap si Maya, tapos inosenteng nagtanong, "Lola, sino po bang gagawa ng mga gawain ng nanay ko habang nandun siya sa ospital?" Nanahimik ang buong hapag. Kumunot ang noo ni Lola Carmen. Hindi pinakikialaman ng mga bata ang usapang matanda kaya kumain ka na. Agad na umiwas ng tingin si Maya. Mahinahong hinagod ni Clara sa likod ang anak para pahinahunin. "Kumain ka na, Maya. Huwag na tayong makialam." Ayaw niyang gumamit ng bata upang awayin ang lola niya, subalit umeksena bigla si Anton na hindi na mapigil ang damdamin. Ibinaba niya ang kaniyang pagkain at tinitigan si Lola Carmen. "Kayo po, Nay? Nabisita niyo na ba si Clara sa ospital?" Saglit na napatigil si Lola Carmen sabay sagot, "Matanda na ako, madaming tao doon. Saka may mga doktor at si Tita Flor mo pa na pwedeng tumingin doon. Tapos may kailangan pang gawin dito sa bahay." Humarap si Anton kay Kiko. "Paano ka din?" Ibinaba niya agad ang kutsara na hawak niya at tumahimik. Maya-maya'y nagsalita din ito, "Bibisitahin ko naman po sana pero may kinukuhanan po ako ng litrato." Hindi nagsalita si Anton pero matalim na nakatingin na siya kay Bea. Akala ko po pag nandun si Ate Clara sa ospital may doktor na titingin sa kanya. Ito naman ang naging rason para mamula sa inis si Clara, habang inaalala na ang kaniyang asawa ay ganun din mag-isip nung mga nakaraang araw. Nagpakawala ng hangin sa bibig si Anton. Sino kaya sa inyo na hindi tinawagan o inistorbo man lang si Clara sa halos 2 linggo? Walang makapagsalita, napraning si Lola Carmen. "Gusto mo ba na lahat kaming nandito sa mesa ay magsalita? Porket nakikisuyo lang po ang lalabas ay kami ang masama." Matagal siyang tinitigan ni Anton. Boses niyang hindi mataas ngunit mabagal na sinabi, "Hindi po ako nagtatanong para may magmukhang masama." Tumigil siya saglit saka magsalita. "Humihingi po ako ng paumanhin para sa aking sarili." Natigilan ang kanyang ina. Tumingin si Kiko sa kanyang plato. Tumigil ng pagngiti si Bea, samantalang tumahimik din ang tiyuhin sa may dulo. Biglang naging tahimik ang paligid sa silid, at malinaw na naririnig na lamang ang pinggan ni Maya na nanginginig. Humarap si Clara at tiningnan si Anton. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakauwi siya, at tiningnan niya siya ng ganun katagal. Hindi niya inaasahan ang sinabi ni Anton. Lalo na't inaasahan niyang hindi naiintindihan ng kaniyang asawa ang pinanggalingan ng pagod niya. Naisip niyang pagkalipas ng 15 araw sa ospital, may isa palang tao sa kwartong ito ang nagtatanong hindi sa kung ano na ang dapat gawin sa mga susunod pang mga araw, kundi nagsimulang tanungin ang sarili niya tungkol sa kanyang pagkukulang. Palamig na ang hapunan at walang sumasabay, halos wala nang gustong sumagot. Tinititigan naman ng lola ang anak. Tila gulat sa inasal nito at biglang tumaas ang boses. 40 taon kitang inaruga, Anton. Kinalimutan mo na yon dahil naging asawa mo na at sinumbatan mo pa ako? Si Clara na ayaw na lumaki ang gulo ay nagsalita na. "Tama na po, Anton. Tama na." Ngunit sabi naman ng asawa ng napakakalmado, "Hayaan mo akong ipaliwanag itong aking panig." Dahil dito, napatigil si Clara. Hindi naman siya nagsasalita sa ngalan ng kanyang asawa o kaya gawin siyang dahilan upang makipagtalo. Tumango lang at tinitigan ni Anton ang mama niya, sabay sabi, "Ang unang-una pong nagkasala at may pagkukulang sa atin ay ako." Natahimik ang iba, lalo na't kahit ang mama niya ay hindi aakalaing sasabihin ito ng kanyang anak. Nagsalita ng mabagal si Anton nang hindi nagtataas ng boses.
Nasa ospital ang asawa ko pero ang buong akala ko na tanging ang mga doktor lang ang bahala at hindi ko na kailangang mag-alala. Naisip ko na masyado akong nag-focus sa trabaho at nakalimutang mag-asikaso. Naisip ko na ako lang ang mahalagang kumikita at ang ginagawa ko sa pamilya lang ang importante. Dati kasi tuwing nagrereklamo si Clara, lagi ko nang isinasagot ay ano pang gagawin. Bago sumulyap si Anton, tiningnan si Kiko sabay sabi, matapos ang ilang araw na pinabayaan ko ang sarili kong asikasuhin si Maya at ang panggagamot kay nanay, nalaman kong ang lahat na yon ay nagpatong-patong at wala akong anumang naiambag para gumaan man lang ang pasanin ni Clara. Inikot ni Kiko ang kaniyang kubyertos dahil hindi alam kung paano kikilos. Parehong tahimik sina Bea at Kiko nang lingunin sila ng kaniyang ina. Halos 2 linggo tayong lahat nagkaproblema, pero ni isa sa atin ay hindi nakapunta sa ospital upang suportahan siya. Kaya laging si Clara ang bahala sa paggagamot ni inay at minsan sa pagluto. Si Clara din ang sumagot kay Bea ukol dito at sa lahat ng patungkol sa isusuot para sa okasyon na kayo mismo hiningan pa siya ng pabor. Namumula sa galit si Lola Carmen. Sa isip ay may inihanda na siyang mga salita upang igiit. Bubukas pa lamang sana ang bibig ng ginang para kontrahin ngunit dahil malinaw at totoo naman ito, naisip na lang niyang manahimik dahil yun ang katotohanan. Ika pa nang nagpatuloy si Anton. Mula po ngayon, kayo ho munang tatawag sa akin. Kung ito lang din ang makikita ko na hindi mo na kailangan si Clara, pwede po bang pakisabi na lang sa asawa ko? Walang nagtangkang basagin ang katahimikan. Tumitingin ang bata sa mata pero ayaw sumagot. Ang tiyuhin nila ay nanghihinayang sa gulo at hindi makaunawa. Tumahimik si Kiko at tumango lang din si Bea. Ang lola naman hindi sumasagot ngunit nalaman niyang hindi na niya maaasahan si Clara sa lahat ng oras. Oo Anton, para lang hindi lang naman kami yung pagmulan. Hindi nagpatinag si Anton at nagpatuloy. Oo ma, pamilya din kami. Ang dapat intindihin natin yung pagtutulungan sa parehong magkabilang panig. Kailangan niya rin sana ng mag-aasikaso at lilinggon upang kumustahin man lang kung ayos lang po siya. Tumalikod si Lola, na walang sinasabi. Matapos ang lahat, humingi ng paumanhin ng tito bago na unang umalis. Pagtapos, palihim na nagligpit sina Kiko at Bea. Ngunit si Kiko, bago makaalis ay lumapit at humingi ng tawad kay Clara. Ate, pasensya na po sa lahat. Lumingon si Clara at ngumiti ng tipid, tinanggap ang paumanhin at sinabing, sa susunod ay magtulungan na tayo. Napagtanto ni Kiko na hindi na lang sapat ang paghingi ng tawad, kundi kailangan ng pagbabago. Umuwi na si Lola Carmen kasama ang mag-asawang sina Kiko at Bea, pabalik sa Antipolo. Ang inang napilitang mapatingin sa anak ay nanlumo dahil sa nangyaring usapan. Ang bahay ay naging tahimik matapos ang mainit na gabi. Nagpahinga na at natulog ang batang si Maya. Si Clara at Anton na lang ang naiwang gising sa kusina. Kinuha muli ni Clara ang kanyang telepono upang mensahean ang kanyang boss. Tumingin si Clara kay Anton at ngumiti. Bago pa siya makapagpadala ng mensahe para kay Miss Rina tungkol sa alok sa Pearl White Dental Lab, nagsalita si Anton. Paano na pagdating sa Martes, sino bang magsusundo kay Maya? Napatingin si Clara sa asawa at sinabing, tatanggapin ko ang posisyon Anton at isusulat nating dalawa sa kalendaryo kung sinong susundo kay Maya. Sumagot si Anton na aayusin niya ang oras niya para sa pamilya at ipapaalala niya na rin kay Lola Carmen ang schedule ng kanyang pagpapasuri sa ospital. Sa loob ng 11 taon, ngayon lang pinag-usapan ni Anton ang mga maliliit ngunit mahahalagang gawaing ito. Muling ngumiti ng patago si Clara. Ang totoo, napakahirap sanayin ng iba, ngunit alam niyang naintindihan ng kanyang asawa ang halaga niya. Nang lumipas ang magdamag na iyon, kahit napakahirap sa puso ng dalawa, tinanggap nilang ang pamilya ay kailangang magtulungan at rumespeto sa oras ng bawat isa. Sa mga sumunod na araw, naging matiyaga si Anton na abangan ang abiso ng doktora para kay Clara. Dahan-dahan niyang inayos ang kalendaryo habang inililista ang mga gawain sa bahay. Si Lola Carmen ay hindi na rin masyadong umiistorbo. Naunawaan ng Lola na hindi na maaaring maging tulad ng dati ang lahat. Kapag may kailangan siya, tatawag siya kay Anton. Anton, asikasuhin mo ako mamaya Pagkuha ng gamot ko. Nang makauwi, humiling din ang ina na ipaayos ang bentilador at pinaalalahanan na malapit na ang kaarawan sa pamilya. Kahit ganoon, pinakinggan ni Anton ang lahat ng pabor sa kaniya. Dito nagising sa totoo si Anton na hindi naging maganda ang pang-aabuso nila sa kabaitan ni Clara noon. Napansin naman ni Clara na ganoon ang ina, na palaging tatawag habang siya ay nagpapagaling.
Laging ganito lang po pala ang naging gawain mo noon, sabi ni Anton kay Clara sabay iling. Inisip kong maliit man, ganoon pala kabigat ang lahat ng iyon. Nang tumunog na naman ulit ang telepono, kailangan daw bumili ng gamot para kay Maya. Subalit tumunog naman ang isa, at si Lola Carmen ay nanghihingi ng tulong. Ngayon lang nalaman ni Anton ang ibig sabihin ng maistorbo sa maghapon. Dumating ang gabi ng Martes para sa gampanin ng ama kay Maya. Pinilit niyang asikasuhin sa kumpanya ang kaniyang trabaho upang makaalis ng maaga. Dahil sa mga diferensya sa mga makina doon, kinailangan niyang magmadali. Sa kabilang banda, napagtanto niyang kailangan din niyang tawagan ang asawa niya para ipaalam na susunduin niya ang bata upang walang mag-alala. Kaya ko ito, sabi ni Anton sa sarili. Pinabantayan niya ang kanyang gawain sa trabahador bago ngumiti kay Maya nang sunduin niya ito. Ginawa niya iyon para matulungan si Clara. Nang makauwi ang mag-ama sa konsepsyon, napagpasyahan nilang bumili ng pagkain para sa hapunan. Nakita ito ni Clara at natuwa sa pagsisikap ng kanyang asawa. Nag-usap sila patungkol sa schedule ng mga mag-aayos sa bahay at maayos nilang napagkasunduan ang bawat responsibilidad. Tila naayos ang lahat ng dahan-dahan. Ang ina sa Antipolo ay umiwas na ring mang-abala sa maliliit na bagay at naging mas maunawain. Naging mas matiyaga ang bawat isa sa pagganap sa kanilang tungkulin, bago pa man umabot sa puntong may masisira o makakalimutan. Tinawagan ni Clara ang Pearl White Dental Lab upang opisyal na tanggapin ang posisyon. Tinapos niya ang kanyang pagpapagaling at handa nang magsimula bilang tagapag-ugnay ng pagsusuri ng kalidad. Mabuti at napagpasyahan din nilang bumili ng daing na bangus upang ibigay kay Lola Carmen bilang pagbisita. Ang pamilya ay muling nagkasundo at mas naging handa sa mga susunod pang okasyon. Walang nagsisisihan, bagkus ay natutong magbigayan. Isang araw sa paaralan, nagsulat si Maya ng isang sanaysay. Inilahad niya rito kung paano gumanda at nagtulungan ang kaniyang pamilya matapos magkasakit ang kanyang ina. Tila na sorpresa ang buong mag-anak nang malaman nilang nanalo ang sanaysay na iyon sa patimpalak. Bago ang gabi ng parangal sa paaralan, tiningnan muli ni Anton ang bagong kalendaryo na nakadikit sa palamigan ng pagkain. Puno ito ulit, pero sa pagkakataong ito, iba't ibang sulat kamay na ng pamilya ang makikita rito, tanda ng kanilang pagbabahagi sa bawat gawain. Naway matutunan natin na pahalagahan at kamustahin ang ating mga mahal sa buhay kahit sa simpleng araw man lang. Bigyan ng atensyon ng asawa, anak, at lahat ng nagsasakripisyo. At lagi sana tayong magtatanong ng, ngayong araw, napagod ka ba? Mag-isip at ikomento ang kwento ninyo. Hanggang sa muli.